Di para matandaan ko. Yan, generic. Ito. Ayan, yan. Diba ito, torque drive to. Torque drive tawag nila dyan. Ito, secondary sliding sheave. Yan. Ito, secondary fix. Yan. Ayan yun. Common name, torque drive. Torque drive. Pag binili mo sa store, torque drive nga po. O bibigyan ka, male or female. Papapiliin ka pa. Ito yung male. Dito yung pototoy niya. Ito yung female. Ito yung butas. Dalawa pala. Yung sa Bendix, di nila alam, rami din nakakalam dun eh. Ayun. Ito yung tinatawag nilang common name, Bendix drive. Assembly. Pag tinabing assembly, isang buo. Ang totoo niyan, ito ang Bendix drive. Itong part na to. Yan ang Bendix drive. One way clutch yung nasa gitna. Ito ang idle gear. Common name, Bendix drive. Yeah. Okay. Tawag nila rito pulley fix. Movable drive. Sabi nila movable drive yung pulley. Common name pulley. Pero tawag talaga ron primary sliding sheave. Tapos ito ang tawag nila rito primary fix. Kasi naka-fix to. Kaya primary fix. Pero ang tawag talaga rito drive phase. Yung drive phase. Yun ang tawag talaga primary fix. Diba? Dami, diba? Kasi kahit sa mga nagbablog, drive phase tawag nila dyan, di ba? Bola, maraming tawag dito. Fly ball. Pero ang talagang tawag dito, roller weights. Kasi may timbang to. Hindi talaga fly ball. Kaya talagang na fly ball kasi parang lumilipad. Ay, gumaganon-ganon sa loob eh, no? Copa Gangnam Style. Cup lang yan. English. Cup lang. Hindi naman ang iba siguro. Clutch lining. Clutch shoe. Clutch spring. Ito, clutch housing. Tapos yung bell nandun. Linis. Clutch bell. Ito, sigunyal. Ito yung tinatawag na crankshaft. Left side. Hindi ba tinatawag nilang sigunyal yan? Di ba sigunyal sa Tagalog. May tawag pa nga dyan, bayag eh. Tawagin nila kasi parang bayag yan, dalawa yan. Ganun. Yan. Ito, didiskaril yan na tatanggal yung ipin, na bubungi mga ipin. Nakakalbo. Pagka, parang ako, nakakalbo na. Kapag mali yung kabit ng pulley, tsaka wala silang power tools. Yun. O kaya, na-lost thread mo na to. Kapag nalaglag yan, dahil itong part na to, hindi to ordinaryong bakal. Ayan o. Hindi mo yan kayang sirain ng martilyo. Kahit hambalusin mo yan, hindi mo yan kayang pikpikin. Kasi tempered metal to. Tempered metal. Ibig sabihin to, subo sa apoy to. Parang pinanday to. Parang samurai ng mga... Solido talagang yan. Pangis talaga. Kaya tignan mo yung itsura nyo. Di ba? Hindi mo nga maparedegree to eh. Yung ipaparedegree mo, mahirap. Tatanggihan ka sa machine shop. Kasi nga, dumudulas lang ang talim dyan. Tingnan mo to. Oo nga, no? Hindi man lang magasgasan. Hindi nga siya magasgasan eh. Wala na naman. Yan, katiba yan. Tapos ito, pag nuluwagan ka ng nut dun sa crankshaft, etong mas matigas na to, sisirain niya yung spline ng sigunyal. Kayang-kaya niya sirain yan. Kasi mas matigas to compare dito. Ordinary metal lang to eh. Ito, tempered. Mahal pa naman yon, di ba? Yung ano na yon, sigunyal na yon, mahal na. Medyo mahal yan. Medyo may aray yan. Diba? Pero may gumagawa niya yan, respline. Nakakapagpa-respline na ako niyan.
Anong kalamitan nagiging sira nun, John Eric, yung ano na yun? Alin? Pag ba't na gagano, napupudpud? Ito, Pag ito, ano? Oo. kapag na maano to, nalo-lost thread. Pag na-lost thread, nalaglag yung nut dito, ang tendency niyan, kakalug to. Kakalug yan. Ayan, Oo. kaya ito fix eh. Pag umikot yung sigunyal, iikot din to ng malumanay. Naaayon dun sa ikot nun. Kung may kalug yung sigunyal, may kalug din to. Madidetermine mo kung ano yung sira. Oo. Maingay. Ayun, dami tayong natututunan kay ano, John Eric. Ito, yung bearing nito, hindi dapat kinakalimutan lagyan ng grasa yan. Kapag nilinisan mo yan, papahiram mo ng grasa yan. Swerte na lang ang mga naka-SDS tsaka lahat ng Suzuki na address, Suzuki Next, Suzuki Skydrive Sport. Dahil ang klase ng bearing dito sa kabila, sealed type, rubber sealed type. Kapag nilinis mo, hindi nagpe-penetrate masyado yung gas sa loob. So hindi niya nauubos yung grasa sa loob. Unlike sa NMAX, Aerox, Click, kapag nilinisan mo ng gasolina yan, ang timano, lagyan mo ng grasa sa loob. Kasi may issue yung ibang mekaniko, pag nakasalpak ng ganyan yan, may ikot ng gulong, maingay. Maingay kasi walang grasa to. Pag tinanggal mo to, asan ang ingay niyan? Wala, di ba? Dito yon. Huwag ka kagad magpo-focus dito. May sira agad na bearing dito sa transmission gear. Huwag ganon. Kalasin mo muna. Manually. Para isa-isain mo. Makikita mo ron kung ano yung problema. Yun. Tapos ito. Alam mo bang materialis nito? Ano nakakalam nito? Akala nila, ordinaryong clutch lining lang yan. Kaya mahal to. Mapapansin mo, kulay black siya, di ba? Bumili ka ng clutch lining na Mio, makikita mo kulay cream. Beige. Sabihin natin beige, cream. Ganun ang kulay nila. Ito, carbon. Carbon material to. Kaya pag kumapit to sa clutch bell, hindi masyado nag-a-adapt ng init to. Mag-adapt man siya ng init, mawawala rin agad. Saka matibay ang carbon compare sa ibang material. Saka makapit. Kasi nga ang friction hindi masyadong nai-apply dito. Pero advisable na hiniwaan nila yan talaga. Hindi. Hindi. Ginagasgasan nila. Pag hiniwa mo yan or yung clutch bell, nilagyan mo ng guhit, nagki-create ka lang ng maraming dumi. Gawa ng materialis nito. Nakakayad siya. Nauubos siya, nagiging siyang pulbos. So yun sisira sa ibang parts mo dyan. Pag kumalat yung parang pulbos nito, plus yung alikabok, yung dumi, nahihigop niyan, nagiging ano siya, parang microscopic na liha. Buhangin. Hindi mo siya masyadong ma-determine pero masasalat mo. Pag nasalat mo, ano yung una niya sisirain? Belt, pulley. Yung ibang parts na malalambot, nauupod. Napapadali yung buhay. Ganun yun. Yung pala yun. Gets yun na. Yan na, okay. Dami tayo natutunan doon ha. Bisitahin nyo lang si John Eric sa Sampaloc. Bablog ka, no? Bene Street. Anong address yan? Bene Street. 838. Yun. Medyo maulan, kaya natuloy ba yung video? Oo. Medyo maulan, kaya tatago muna tayo sa loob. Grabe, tagal! Full PMS to ha.